Target po ng Department of Health na pagdating ng taong 2030 ay wala nang mamamatay dahil sa sakit na dengue. At pinag-aaralan din nila ang iba pang paraan para labanan ng sakit. Kabilang na ang panibagong bakuna. Saksi si Nico Wahe. Yan ang target ng Philippine Medical Association kaugnay sa kaso ng dengue sa bansa sa isinagawa nilang Second Dengue Summit sa isang hotel sa Quezon City. Sa ngayon kasi problema pa rin ang dengue sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa na dumalo rin sa summit, 59% ng mas mataas ang kaso ng dengue ngayong 2025. Mula lang yan noong Enero hanggang ngayong Hunyo, nasa mahigit 123,000 na ang kaso ng dengue. At ang namamatay dahil dito, nasa 470 na. Nangunguna sa kaso ng dengue ang Calabarzon na may mahigit 19,500 na mga kaso kung saan 62 ang namatay. Ayon kay Herbosa, hanggat hindi nakokontrol ang vector o ang mga pinagmumulan, magiging marami pa rin ang incidence cases at posible pa rin may mamatay. Alam niyo po, yung mga kapitbahay nating bayan sa Southeast Asia, na-leak na yung problema ng dengue. Tayo na lang ang pinakamataas ng burden of illness of dengue. So, kaya natin ayusin to. Bukod sa mga kampanya ng DOH kontra dengue, may mga tinitignan pa rin daw silang iba pang mga solusyon. Gaya ng ginawang Wolbachia method sa Jakarta, Indonesia, kung saan pinalalaganap ang bakterya sa lamok para mapigilan ito. So the data of the Indonesian Health Minister, it looks very promising. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang bakuna sa dengue na hanggang ngayon ay wala pa rin sa bansa. Ang huli pa ay ang Dengvaxia na hindi na rin available sa Pilipinas matapos sa mga naging issue nito noon. Ang tinitingnan daw ngayon ng DOH ay ang Qdenga dengue vaccine na ginagamit na ng 40 bansa sa mundo. Medyo naipit lang daw ang pag-a-apply nito sa FDA sa Pilipinas. They still have to submit 2 more items. Number 1 is their risk management plan in case something happens like what happened in Dengvaxia. And number 2, we're still awaiting for their reasons why they pulled it out of other FDA markets like the US, like some other Singapore, I think they pulled out also its FDA. So we're just waiting for that, and if they submit that, I think we can give the CPR. Pero hindi raw ito gagamitin bilang mass-based immunization. Sa mga ospital lang daw ito gagamitin. Ang PMA, bakuna rin na nakikitang solusyon para mas lalong maabot ang zero deaths sa 2030. The newer one, it's much better in a sense. Kasi yung pinanggalingan nung una, it was cloned out of yellow fever. Ito ngayong itong new dengue vaccine, it was taken out from previous dengue cases. So talagang specific for dengue cases. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.